Isang maligayang bati pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay diabetes mellitus. Sa ating pangkaraniwang lingwahe, ito po yung ating tinatawag sa salitang Tagalog na diabetes. Ang ibig sabihin po ng diabetes mellitus sa salitang Greko ay ang pag-ihi ng matamis na ihi. Noong unang panahon, ang pagtutuklas po kasi ng diabetes ay kapag nakitang ang ihi ay linalanggam. Kung kaya't gayon ang kanilang turing. At kanilang napansin ang mga iba't ibang sakit na dulot ng ganitong kondisyon. May dalawang paraan ng pagsuri ng blood sugar. Ang isa ay ang fasting blood sugar, kung saan ang tao ay hindi kumain ng 8 hanggang 12 oras. Madalas po ito ay ginagawa sa isang buong magdamag. Sinusukat ang sugar bago kumain ng almusal. Ang pangalawang pamamaraan naman po ay ang tinatawag nating random blood sugar. Ibig sabihin, kahit anong oras ng araw, kung saan ang tao ay nakakain na o di man kaya ay mga 2 oras pagkatapos niyang kumain. Ang normal na blood sugar sa fasting po, yung hindi pa kumakain ng umaga, ay magmula 70 hanggang 99 milligrams per deciliter. Ang random blood sugar naman o yung casual blood sugar o yung 2 oras pagkatapos kumain, ang normal po ay 70 hanggang 139 milligrams per deciliter. Meron pong tinatawag na pre-diabetes, ibig sabihin bago pa magkaroon ng diabetes. Sa fasting, ito po ay nasa 100 hanggang 125 milligrams per deciliter. Sa casual or random blood sugar naman, ito ay nasa 140 hanggang 199 milligrams per deciliter. Para maituring na diabetes, ang fasting ay dapat nasa 126 pataas o higit dito. Sa random naman, ito ay nararapat na nasa 200 pataas. Kinakailangan nga lang na ito ay makita ng 3 beses sa magkakaibang araw upang masabi na may diabetes nga ang isang tao. Ano nga ba itong sakit na ito at bakit mahalaga ang level ng glucose o asukal sa dugo? Napagtuklasan o napag-alaman na kapag ang dugo ay labis ang asukal sa normal, ay nakapagdudulot ito ng mga komplikasyon. Sa utak, sa mata, sa puso, sa bato o mga kidney at sa mga ugat na dinadaluyan ng dugo at sa mga ugat na nagbibigay ng lakas at pakiramdam. Ang pinakamahalagang mekanismo ng mga komplikasyong ito ay sa pamamagitan ng pagkasira ng maliliit at pati na rin ang malalaking mga ugat na daluyan ng dugo, kung saan nagkakaroon ng pagkasira ng lining ng mga ugat na ito. Ang lining po na ito ang tinatawag po nating endothelium. At yung pagbuo din ng mga maliliit na blood clots o pamumuo ng dugo, kung saan ang daloy nito ay nababarahan. Kung kaya't ang mga parteng nabanggit na kanyang sinusuplayan ay nababawasan ng supply ng sustansya at oxygen na siyang nagiging dahilan din ng pagkasira ng mga ito. Ito po ang tinatawag na microvascular at macrovascular complications. Ang mga nabanggit na mga parte ng katawan ay siyang mga higit na naaapektuhan ng ganito.
Ano nga ba ang punot dulo ng problemang ito? Meron pong isang hormone sa ating katawan na kung tawagin ay insulin. Ito ay nanggagaling sa lapay o sa pancreas na matatagpuan po sa loob ng ating tiyan. Kapag ang tao ay kumain, ang lapay ay naglalabas ng insulin, kung saan ang trabaho ng insulin ay ang magpasok ng asukal o ng glucose na galing sa ating kinain sa mga cells o selda ng katawan upang magamit bilang enerhiya. Sa madaling sabi, ang insulin ang siyang tagatawid o tagatulak ng glucose magmula sa bloodstream o magmula sa dugo papasok sa mga selda. Sa diabetes, ang glucose ay nahihirapang pumasok sa mga selda at naiiwan sa daluyan ng dugo kung saan ang glucose ay nakikitang mataas pag nag-check ng sugar dahil nga hindi nakakapasok ang glucose sa mga selda kung hindi naiiwan lamang sa dugo. May dalawang maaring dahilan ng problema sa insulin. Ang isa ay ang sadyang kakulangan sa paggawa ng pancreas o ng lapay ng hormone na ito o di man kaya ang hindi niya paggawa o kawalan ng insulin. Ang pangalawa ay ang hirap ng insulin na gampanan ang kanyang trabaho. Merong insulin, kaya lang hindi niya kayang gampanan ang kanyang trabaho. Ang tawag po dito ay insulin resistance. Ito po ang pinakapangkaraniwang dahilan ng pagtaas ng asukal sa dugo ng isang tao, na sa kalaunan ay nagiging sanhi ng diabetes. Dalawa po ang pangkaraniwang uri ng diabetes. Meron po tayong tinatawag na type 1 at type 2. May mga tinataguri ang iba pang mga uri ng diabetes, ngunit itong dalawang ito lamang ang ating pag-uusapan sa ngayon. Ano nga ba ang senyal na nagbibigay ng hinala sa pagkakaroon ng diabetes? O bakit ba tayo naghihinala? Anong mga nakikita natin? Isa ay panay na uuhaw at panay nanunuyo ang bunganga at lalamunan. Dahil dito, panay din umiinom ng tubig o di kaya kahit na anong likido na sa palagay ng isang tao ay papawi sa kanyang uhaw. Kung minsan nga ay panay ang inom niya ng soft drinks. Ang isa pang senyal ay palaging nagugutom. Dahil nga sa hindi magamit ang sugar o glucose bilang enerhiya. At dahil dito, siya ay namamayat o nagbabawas ng timbang. Ang susunod po ay panghihina dahil nga po hindi po magamit ang glucose bilang enerhiya. May mga iba pang mga senyales tulad ng pagkakaroon ng fungal infection sa kadahilan ng mahina ang resistensya. Kanina nabanggit na may dalawang uri ng diabetes. Pag-usapan po natin ngayon ang type 1 diabetes. Ito ay ang uri ng diabetes na kung saan mayroong tunay na kawalan ng insulin sa katawan, dulot ng pagpalya ng lapay o pancreas sa kanyang paggawa ng insulin. Madalas po, ang mga cells na ito ay nasisira ng immune system ng isang tao. Yun ang natuklasan at napag-alaman. Kung paano po ito nangyayari, ay napakaraming haka-haka. Sila po ang mga taong nangangailangan ng insulin sa habang buhay. Madalas nagsisimula ito sa pagkabata at napag-aalaman ito o nadadiagnose ito sa murang edad na 5 taon o di man kaya ay sa pubertal
or adolescent stages o yung nagdadalaga at nagbibinata. Ang pangalawang uri ay ang type 2 diabetes. Ito naman ang uri ng diabetes na naisalarawan ko na kanina, yung mayroong tinatawag na insulin resistance. Ang mga taong mayroon nito ay sadyang mayroong ng insulin sa pancreas o sa lapay, ngunit hindi makatrabaho ang insulin dahil sa resistance o ang hirap ng insulin upang gampanan ang kanyang trabaho. May mga bagay na nakakapagdulot ng diabetes sa isang tao. Ito ay ang mga sumusunod. Sa type 1 diabetes, ang family history o ang pagkakaroon ng type 1 diabetes sa pamilyang kinabibilangan o pinanggalingan. Mga bagay na hindi pa lubusang matunton o maintindihan kung bakit. Pangalawa, sa type 2 diabetes naman, ang isang risk factor ay obesity o labis na katabaan. Or hindi man kaya ang pagkakaroon ng type 2 diabetes din sa pamilyang kinabibilangan o pinanggalingan. Susunod ay ang pagiging hindi aktibo o physical inactivity, kakulangan sa physical na aktibidad. At ang isa pa ay ang edad na 45 taon pataas. Paninigarilyo. Sa babae naman ay ang pagkakaroon ng tinatawag nating polycystic ovarian syndrome. May iba pang mga risk factors, ngunit ang mga nabanggit na ang pinakapangkaraniwan. Mas karaniwan ang type 2 diabetes kesa sa type 1. Ngunit ang type 1 ay higit na nagbibigay ng panganib sa buhay. Ang mga komplikasyon ng diabetes katulad ng nabanggit na, ang mga parteng apektado ay ang utak, mata, puso, kidneys, bato at mga ugat. Ang mga ugat po ay ang tinatawag po nating nerves at yung blood vessels. Sa utak, ang komplikasyon ay stroke o ang maagang pagkaulyanin din o di man kaya yung tinatawag pong dementia. Sa puso naman ay mataas ang posibilidad para sa isang atake sa puso o heart attack. Sa mata naman, pagkasira ng retina, tinatawag po itong diabetic retinopathy. Sa kidney, pagkasira ng kidney o diabetic nephropathy na siyang dahilan ng pagdadialysis. Pagkasira ng mga ugat na nagbibigay pakiramdam at lakas, yung mga nerves na tinatawag, na nagdudulot ng pakiramdam ng masakit o pamamanhid madalas po sa mga paa at pati na rin sa kamay. Diabetic neuropathy kung tawagin. Kapag ka namanhid, ay di na nararamdaman ang anumang nakakasakit dito, tulad ng mga sugat o minsan sa pagkaapak ng mga bagay na matatalim. O di man kaya ay ang hindi pagkaramdam sa paso. Sanhi ito ng pagbulok na hindi na rin namamalayan. Isabay pa rito ang kakulangan sa supply ng dugo dulot ng mga bara sa kanilang daluyan. Kaya nagbubunga ng pagkaputol ng paa o ng mga paa kapag po ito'y napabayaan at hindi nabigyan ng pansin. Maliban dito, may mga nerves din naman sa ibang parte ng katawan na naaapektuhan, kung kaya't minsan nagkakaroon ng palya sa mga ito. Katulad ng pagpalya o pagkahina ng galaw ng mga bituka o ang palya sa regular na tibok ng puso. Ito po minsan ang tinatawag na autonomic dysfunction
dulot ng diabetes. Ang taong may diabetes din ay madaling maimpeksyonan. Minsan ay nagkakaroon ng opportunistic infection tulad ng yeast infections o impeksyon dahil sa amag o fungi, katulad po ng vaginal candidiasis o amag sa ari ng isang babae, pati na rin minsan sa kanilang mga bunganga. Isa pang impeksyon ay ang UTI at pneumonia at mga pagtubo ng pigsa sa iba't ibang parte ng katawan. Ito po ay sa kadahilan ng ang kanilang resistensya ay humihina. Ang posibilidad din ng pagkakaroon ng kanser ay mas mataas kumpara sa isang taong walang diabetes. Ang pangkaraniwang uri ay ang colon cancer. Maaari din namang magkaroon ng ibang uri ng kanser maliban sa mga nabanggit na. Kapag ang isang taong may diabetes ay mayroon ding alta presyon, ang panganib sa buhay ay dumodoble. Lalo na kung may iba pang mga kaakibat ito, katulad ng pagtaas ng kolesterol at ng triglycerides, at kung may problema sa thyroid. Lalo pa kung ang taong ito ay mapang-abuso sa kanyang katawan, kabilang na ang pagpupuyat, paninigarilyo, at labis na pag-inom ng alak, isama na rin po dito ang stress. Ano nga ba ang mga komplikasyon ng diabetes na kailangan ng agarang lunas dahil ang mga ito ay mapanganib sa buhay? Meron pong dalawang uri. Isa ay ang tinatawag nating diabetic ketoacidosis at yung diabetic hyperosmolar syndrome. Hindi na po natin pag-uusapan ang mga ito sapagkat ang mga ito ay mahabang usapin at may kahirapang intindihin ng isang hindi nag-aral ng siyensyang ito. Ano ang mga dapat gawin ng isang may diabetes? Sa pansariling kakayahan, ang importante po ay ang tinatawag nating lifestyle modification. Kabilang dito ang sapat na ehersisyo, pagkain ng tama, pag-iwas sa sigarilyo at labis na pagpupuyat, at siyempre naman ang stress management. Mangyari din pong magkaroon kayo ng sariling glucometer sa bahay upang mamonitor ang sariling progreso at malaman kung ang nararamdamang sintomas ay dahil sa mataas o mababang blood sugar o kung walang kinalaman dito. Kapag ka po kayo ay may naramdaman o ang isang may diabetes ay may naramdaman na kahit na katulad ng pagkahilo, minsan pinagbibintangan ang blood sugar katulad ng mataas siguro ang aking blood sugar o di man kaya'y mababa siguro ang aking blood sugar. Ito po ang dahilan kung bakit mas maigi na may glucometer na sarili sa bahay at nang matignan o makita kung siya nga ba talaga o tama ba ang hinala. At mamonitor na rin kung ang mga gamot ay epektibo bilang pagkontrol ng blood sugar. Sa gamutan naman, ay pinakamabuti pong kumonsulta sa inyong doktor upang maibigay ang karampatang gamot na naaayon sa iyong pangangailangan at sa iyong biological profile. Ang isang may diabetes, madalas ay marami pong gamot. Madalas po, hindi po ito bababa sa 5 uri. Kung kaya't madalas nating marinig, nagsasawa na ako sa kakainom ng maraming gamot Isama pa riyan ang gastusing
parang walang katapusan. Ngunit, atin pong intindihin at alamin na ang pag-inom ng gamot, maliban sa dulot nitong kontrol ng sugar, ay ang pag-iwas sa komplikasyon na dulot ng hindi kontroladong diabetes. At pagka nagkaroon na ng komplikasyon, lalong tataas ang bilang ng mga gamot at gastusin. At kahit ganun pa, ay hindi na maibabalik ang dating bisa ng mga apektadong parte ng katawan. Bagkus, ang maari na lamang gawin ay ang pagpapabagal ng paglala ng mga ito dahil madalas po kapag ang komplikasyon ay dumating na, ito po ay permanente na. Kaya po, huwag magsawa. Tandaan na ang pag-alaga sa sarili ay pagpapakita na rin ng pagmamahal sa mga minamahal sa buhay upang maiwasang sila ay madamay sa ibayong hirap sa pag-alaga sa pasyenteng may mga komplikasyon ng diabetes. Nais ko din pong sabihin na ang pag-aaral po sa diabetes ay kasalukuyan pang ginagawa sapagkat marami pang bagay ang kailangan malaman sa sakit na ito na animoy o hindi man kaya'y matatawag po nating magpahanggang ngayon ay hindi pa lubusang kilala. Kahit mga dalubhasa po ay umaamin dito. Kung kaya't hanggat maaari ay iwasan po sanang makinig at sumunod sa payo ng mga taong hindi inaral ang siyensang ito dahil baka imbis na makabuti ay lalo pang makasama. Ang akin pong isusunod na video ay tungkol naman sa paggamit ng insulin. Abangan niyo po ito at nang maliwanagan kung ano nga ba ang katungkulan ng insulin bilang gamot sa isang may diabetes. Hanggang dito pong muli, atin pong tatandaan, daig ng maagap ang maaga. Ito po ang inyong lingkod, si Dr. Jonas Sharma. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.